We are on the fifth part of our series, and our series is about Jesus encounters, o yung mga iba't ibang story sa Bible kung saan yung mga tao na encounter nila si Jesus. Okay? So, sino yung una nating magre-review lang po tayo para dun sa mga hindi nakasunod sa mga series natin para may idea sila kung saan tayo nanggagaling. Sino po yung una natin pinag-usapan sa series na ito? Sino? Sino ba? Si Joshua. And where did he encounter the Lord? Ano na-encounter niya? He saw a man with a drawn sword. No, the second was Aaron. Okay? Aaron, paano naman niya na-encounter si God? Sa priestly ministry. And the Lord promised him that God or Jesus himself is his what? Is his portion, is his inheritance. Inheritance. Kanina may kausap kami, natutuwa ako, si Pastor Francis, and he told us shortly that this year is a year of inheritance. No? Kasi sabi niya parang when Jesus was 12, that's the time that a Jewish father would make known to the people who his heir, kung sino yung magiging tagapagmana niya. So, binubuhat niya, nilalagay sa balikat niya, pinapakilala niya. And then, pagkatapos niya i-declare, the next year will be the year when that person would be legally and, would be legally his heir, yung tagapagmana niya. So ngayon, sabi niya, i-declares the Philippines that this year is a year of inheritance for all of us. Okay ba yan? Gusto niyo ba yun ma-receive sa Panginoon? Okay. No? So, pag pag-aaralan nyo sa Bible, the inheritance is not simply something that you receive. It's not just a key handed down to you. I wrote a leader's devotional, I don't know if the leaders still remember, but when Joshua gave the people their inheritance, they're not keys to house and lot, or hindi siya mga titulo sa mga lupain. He gave him Joshua simply gave them maps that still have giants on them. You need to fight for your inheritance. You don't just receive it. But it's already yours. May mga nag-squat kasi. May mga higanting squatter sa mga inheritance natin. Ganun yun. So, if you want your inheritance, you need to fight for it. Not because you want to take it, but simply because it is yours. And the enemy has been squatting over your inheritance. Papayag ba kayo na kinukuha ng enemy in destiny nyo? No. Di tayo mabayag. Kailangan tayong lumaban. Amen? Okay, now after Aaron, we have Paul, and Paul encountered Jesus in Damascus. Ano nangyari sa kanya? Siya ay nabulag. Tama? Nabulag siya para siya ay makakita. Minsan kasi yung sight natin, it fills us with so many other things that we fail to see God. Hello? Pero pagka yung mata natin ay dumilim, doon natin mas nakikita yung ilaw. Tama ba? A light within so many sets of lights could hardly be seen. But if you put the light in the midst of darkness, it's easier to see. It's easier to locate. Amen? Amen ba? Amen. So, ibig sabihin, the darker our world gets, the more opportunities for us to shine. Amen? Yes. Amen ba? Yes. So yun, sabi mo sa katabi mo, are you ready to shine? Okay. Next, after Paul, we have Mary. No, last week, dahil nag-celebrate tayo ng Mother's Day, so we decided na i-share ang encounter ng isang ina, and we shared the encounter of Jesus sa kanyang anak. Now, ngayong umaga, ay matutuwa tayo because this encounter is not just an encounter of one person, but encounter ng isang pamilya o ng magkakapatid, which so happened to be the barkada of Jesus. Alam niyo ba si Jesus may barkada? May mga kababata siya. No, hindi siya loser. Hindi siya loner, hindi siya isolate sa community. No, kasi minsan
may mga Kristiyano na nung nakilala kay Lord, ba talagang inaway nila yung barkada nila, ako, hindi na ako sasama sa inyo, mga masamang impluwensya kayo. No? Imbis na hatakin sila sa Panginoon, tinulak niya papunta kay Satanas. No? Si Jesus po ay mabarkada rin pong tao. In fact, he has the weirdest group, no? O yung kanyang kaberks nung siya ay nag-30, no? When he became 30. Ang weird kasi it's composed of tax collectors, no, mga publikano. So, kung sa panahon natin, mga manggagancho, mga pinakamalupit na manggagancho ng BIR, no, at binabayaran pa natin sila para nakawin yung pera natin. Parang ganun. Yung mga barkada niya, meron din siyang barkada na mga rebelde, no. He has Simon, no, hindi si Simon Peter, yung isang Simon. No, meron siyang, kumbaga sa panahon natin, mga NPA. Ano, nito si Simon, yung isang barkada niya, isa sa 12 niya, ang trip nito, mag-aabang yan sa mga kanto, pag may dumaan na Roman soldier, mag-isa, titirahin niya na ice pick. Tapos tatapos siya sa mga barkada niya, pare, nakadali na naman tayo ng isang Romano, ganun. No, pinagtitiripan. Ganun siya, and that's one of Jesus 12. And lastly, meron din siya doon mga barkadang mga mangingisda. Okay? Mga mangingisda. So, wala siyang barkadang laki sa church. No, pero nung siya ay mas bata pa, he grew up with three friends, no, known to us by the names of Mary, Martha, and Lazarus. So, sino yung mga kababata niya? Mary, Martha, and Lazarus. Ito yung mga kasama ni Jesus nung kinikwento ko sa inyo, nakikipaghabulan siya, di ba? Tago-taguan, lugi sila eh. 1, 2, Jesus, doon sa may likod ng poste. Lugi sila, no? Mataya-taya, ching! Kaya, hindi ganun si Jesus. No? He really took on the limits of a man. No? Yung kanyang knowledge galing sa Ama. Doon siya umasa. No? Lugi naman yung mga kalaro niya, di ba? Mataya-taya, lumilipad siya. Nagtago doon sa cabinet, tumago siya sa wall. Diba? Kaya ginawa lang niya yung miracle na yun after na nung glorification ng katawan niya, tumago siya sa pader. Diba? After na nung death and resurrection niya, doon niya ginawa. Kasi kinuha niya na ulit lahat doon. No? Imagine na lang, alam niyo ba sa sobrang kapangyarihan ng Panginoon, ang pa lang ng Roman soldier, maninigas na yun. Diba? Nung flagging, nung nilatayan siya, pag ano ba lang, magdidisintegrate na yung katawan nun. Diba? Yung dumura kay Jesus, pag dudura, bigla magiging acid doon, lalamunin yung mukha niya. No, pero the Lord took the limits of a man. Kaya naging vulnerable siya sa pananakit ng tao. Para sa inyo yun. So he has these friends. Sino yung friends niya? Mary, Martha, Lazarus. Yan. So masaya sila, hindi katulad nyo. Malungkot. Sino yung kaibigan niya? Mary, Martha, Lazarus. Masaya naman pala. Okay. Now, itong mga tatlong kaibigan niya, no, ito yung mga kalaro niya, kakwentuhan niya, minsan nag-sleep over sa kanila si Jesus, minsan naman sila dun sa kanila Mary, gano'n. Na masaya sila and hindi lang sila magkababata. In fact, they grew to be the closest of friends and they loved each other. They loved Mary, Martha, and Lazarus. They loved Jesus. And before siguro si Jesus i-reveal niya yung sarili niya sa Word, these three people knew about Him because they are His friends. Makikita natin sa story na to that they know about Jesus. No? Siguro doon nila nakikita, may makakita silang kakaiba tong kaibigan natin. No? Hindi ako magtataka kung si Mary at saka si Martha nagtutuksokan, siguro crush mo yung barkada natin. Sabi daw ni Martha, aba hindi No, pero pagdating ni Jesus, punta siya sa kusina. Kailangan mapagkain na masarap na merienda. Diba? No, habang si Mary, nakaupo sa paan ni Jesus. Jesus, di ka lang son of God naman. Diba? Nakikinig lang siya kay Jesus. Diba? Habang si Mary, parang nakita ni Martha, sabi niya, kambira, nakakalamang na to kapatid ko. Hoy, Jesus, hindi mo pagsasabihan to. Diba? Nagkakainggitan pa. Alam niyo yung story na yan? Yes, alright. So, sobrang mahal nila yung isa't isa. And even si Lazarus, no, siya yung, siyempre kung merong pinaka-close siguro si Jesus doon, baka si Lazarus, kasi yun yung lalaki, di ba? Talagang pag nakikita sila, parang, hey, bro, kumusta? Huwag mo kalimutan, liligtas kita balang araw, yan.
Mamatay ako para sa'yo. I always knew that. Now, okay, so ito yung tatlong kaibigan ni Jesus. And may dumating ng time sa gospel, we read about this Lazarus, yung best friend, isa sa best friend ni Jesus. No, si Jesus din, maraming best friend, di lang ikaw. si Lazarus ay, ano nangyari sa kanya? Namatay. Iba po ito sa Lazarus na tinutukoy yung rich man and Lazarus na pulube. Magkaiba to. Ito si Lazarus na kaibigan ni Jesus. Diba? Parang si ano lang yan, ako, si Jonathan. Diba? Hindi lang naman ako Jonathan dito. Tama? Si David, hindi lang naman. Pwede rin may kapares sa pangalan. Weird lang kasi Lazarus. Medyo mahirap yun isipin. So ito yung Lazarus na kaibigan ni Jesus, namatay siya. Samahan niyo po ako, basahin natin. Unti-untiin po natin yung passage na ito dahil napakaganda. So, samahan niyo po ako sa John chapter 11. Pero bago natin basahin yan, tingin muna kayo sa akin. May tanong ako sa inyo. Meron na ba kayong time sa buhay nyo, may instance na ba na akala mo yung pinaniniwalaan mo na pagkatagal-tagal na doon ka na nabuhay sa paniniwalang yon ay tama until you realize that hindi pala. May ganun ba kayong time? Meron bang time sa buhay nyo na meron kayong tao na akala mo kilala mo? May pinag-uugutan si Kim, akala mo kilala mo, ang tagal-tagal mo nang kilala, lagi mo sinasabi sa itong tao to, ganito to, ganyan. No, you know that person by repetition until an incident that made you realize, ay, hindi ko pala siya kilala. May ganun ba? May mga ganun na ba? Di ba? Yun yung mga time na may nag-uusap ko, pero akala ko kilala kita. Kailangan ganun. Kailangan may hangin-hangin. Okay. Para telenovela. No, meron bang time na may isang principle na ipinaglalaban mo sa bawat minuto ng buhay mo pero only to find out, ma-realize mo na hindi ka pala naniniwala doon? Akala mo lang. Meron akong pinost sa Facebook kanina. Ang ganda-ganda ng story niya ni... I'm sad to say na... Ay hindi, mapapangalanan ko yan. Tingnan natin. May isa kasing kwento na tinuturo ang ama ko sa akin when I was still 8 years old. He tells us a story about ano man English ng sirkero? Alam niyo yung sirkero? Yes. Okay, yun na lang. Ano? Mars, circuser? Ano major mo nga, Mars? Ayan, okay. Sirkera tayo. I hope lalabas siya. Come on. Yun. May babasahin ako sa inyong story. Itong kwento na to, kinikwento sa akin to ng tatay ko nung bata siya. Pinost ko to sa Facebook kasi lumabas siya sa isang devotional na sinusundan ko. Tapos tuwan-tuwa ako kasi itong kinikwento ni daddy to, hindi niya talaga napapangalanan. Tapos hindi kumpleto, parang gawa-gawa lang niya. Totoo pala. When I read about this story na may pangalan na at totoo pala, na-realize ko na ito pala yon. Ito yung sigurong kinikwento ni daddy. Many years ago, there was a famous circus performer. Oh, yung pala yung English. Tagalog daw, sirkero. There was a famous circus performer, a French tightrope walker. Alam mo yung tightrope? Diba? Yung tightrope walker, yung lumalakad sa lubid. Yan, ganyan. Kayang-kaya ko rin pala yun. Okay? Then, no, by the name of Charles Blondin. No? Yun pala yung pangalan niya. Charles Blondin, who made his name by walking across some amazing heights. No, naglalatag siya ng tightrope sa mga matataas na lugar, hindi sa sahig. Okay? At doon siya sumikat. Okay. Now, one day he decided he would stretch a tightrope across Niagara Falls. Okay, sabi ng daddy ko nung bata ako, nag-show daw siya sa Pilipinas. Niagara pala. Okay, sa Canada. And walk across. Not only that, but he planned to do so while pushing a wheelbarrow. Alam niyo yung wheelbarrow? Sabi niya, tatawid siya sa tightrope na nakaset sa Niagara Falls, tapos may dala-dala siyang wheelbarrow. Kung hindi ka mamamatay dun sa lunod, baka sa lamig. Pag bumagsak ka, okay? Now, so the day came when the crowd, sikat kasi siya, were gathered at the falls to see Blondin perform this amazing feat. He went back and forth several times, nagbalik-balik na. At hindi lang isang beses. No, palakpakan yung mga tao. Each time, loading the barrow with more rocks and bricks. May laman pala ng mga bato-bato.
And after one particular trip across, he asked, "How many of you believe I can push a man across the falls in this wheelbarrow?" Sabi ha, ilan naniniwala sa inyo na kaya ko magtulak ng tao dito sa wheelbarrow at tumawid? Kunyari kayo yung tao, ano sasagot nyo? Oo, yan. Sige, kunyari kayo yung tao, yun. Isa lang yun. Okay, yes. Oh. Palakpakan nyo siya, palakpakan nyo. Game, palakpakan nyo. Alright, ladies and gentlemen! Anong pangalan niya? Charles. Charles Blondin, crossing the tightrope with a person. Sabi, how many believe? And everyone's hands were raised. Taasan sila, naniniwala sila. Woo! Kaya mo yan, naniniwala kami. Ganun. English lang. Sabi ni Blondin, sabi niya, "Alright," Blondin said, "who volunteers to sit in the wheelbarrow?" Everyone took a step back. Now, these people who were enthusiastic in their belief, he could do it were unwilling to literally put their lives on the line for him. But one man, Blondin's manager, volunteered and was taken across the falls safely in that wheelbarrow. So, sino daw yung yung sumama, yung manager? No? Kasi siya yung naniniwala talaga kay Blondin, di ba? Pero yung mga tao na talagang sinundan siya sa bawat show niya, na nakita na yung kanyang ginagawa, ay, naniniwala daw sila, nagtaas silang lahat ng kamay, pero turn out na, ano sa palagay nyo? Naniniwala ba? Hindi, yun yung sinasabi ko na parang akala mo lang naniniwala ka, pero hindi. No? Okay, so, this was a story, na kunento ng tatay ko. Actually, sa kwento niya, wala yung manager doon. Kaya tuwan-tuwa talaga ako nung nabasa ko to sa devotional ko. No. See, yung kasi yun it's one thing to believe in Jesus, is another to get in the wheelbarrow and trust Him with your life. Marami sa Pilipinas, we are the only Christian nation who says that we know Christ and we believe in Jesus. We are the only Christian nation, but only a few would really, sit on that wheelbarrow and allow the Lord to govern their lives. Hello? No, yun yung unang lesson ko ng faith when I was 8. No, sinishare yan ni Daddy sa isang premarital counseling na seminar. Andun ako sa likod, sabi niya, mag-pray ka. Ako naman nagpe-pray, "Lord, ligtas niyo yung mga taong to." Kala ko alam ko na yung ginagawa ko noon 8 years old ako. Noon nakaganon pa ako, palakad-lakad. Nakikita ko sa kanya, pa nagpe-pray sa Lord, ligtas niyo yung mga taong to. But I always hear that story. In fact, kaya ko ulitin yung buong linya nun kasi madalas po ako absent. Kaya nakakasama ako sa kanya. No? Kasi noong time na yun, sa Toro Hills Elementary School ako, na parang from private school, nalipat kami sa public school. Tapos it so happened na yung pinag-aaralan ko sobrang advanced. Kaya nung paglipat ko dun sa school na yon, alam ko na. So pumapasok lang ako pag may event, may masayang event, at saka pag may exam. The rest time, sumasama ako sa ministry. Nax, huwag niyong gagayahin yun. Dapat mag-aral kayo pag oras ng pag-aaral. But that's how I learned my faith. And ito rin nagpaalala sa akin na may mga bagay na akala natin truly na pinaniniwala natin until na i-challenge ka nung paniniwala mo na yan. Hello? Kaya yung mga may idea sa Antichrist, sa end time, sabi nila, hindi ko pagkakanulo si Diyos, si Lord, antayin nyo. Pagkatapat niya na. Yeah. Okay. So, bakit ko yan tinanong? Kasi, itong mga kaberks ni Jesus, yung mga dabarkads niya, itong mga ka-cell group niya o mga kaibigan niyang matalik, sila ay nawala po yung aking ayan. Sila, they were the ones who received isa sila sa mga unang nakatanggap ng revelation about who Jesus is. And now, dumating yung time na si Jesus busy na sa ministry niya, hindi na sila lagi nakikita, pero malalim pa rin yung kanilang samahan. Dumating yung time na ang isang kapatid nila ay nagkasakit. Sino yung nagkasakit? Yes, nagkasakit muna siya bago namatay. Mahirap naman pag namatay muna bago nagkasakit. Okay? So, noong time na yon, yan na yung babasahin natin sa Luke
John chapter 11. Okay. Now, a man named Lazarus was sick. So, yun yung kaibigan ni Jesus. He was from Bethany, the village of Mary and their sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. See? See how he loves Lazarus, di ba? Hindi lang nila basta sinasabi na si Lazarus may sakit. Sabi niya, Lord, the one you love is sick. Hindi ka sasabihin parang, di ba pag may kaibigan ka, uy, yung best friend mo, napaaway doon. Hindi sasabihin na parang, uy, si Raymegs Jobber, di ba? Gotta move like Jobber. Okay, di ba? Yun yung kaibigan mo doon. Binubabog, di ba yun sabihin sa'yo? Pag mayroong close relationship sa'yo, uy, parang yung tatay mo. Tama ba? Uy, utol mo. Hindi niya sabihin na, uy, si Rachel Bodegas. Diba? Hindi ganun. Pag close, ganito yung pagkasabi, tol, yung mahal mo. Nandiyan na sa inasal. Di ba? Yan. So, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Antindi, no? Sabi sa kanya, malubang maglubana yung iyong kaibigan. Ang sagot niya, sabi niya, itong sakit na ito, hindi mauuwi sa kamatayan. Na parang sinasabi pa niya, itong sakit na ito ay may layunin. Ito yung ipakita ang kalwalhatian ng anak ng Diyos. Now, if you knew Jesus and you heard His answer, what will you say? Kung kilala mo si Jesus at narinig mo yung kanyang sagot, ano kayang reaksyon mo? Malulungkot ka ba? Iiyak ka ba sa patay? O ano? Hindi. Anong gagawin mo? Matutuwa ka or ma-assure ka. Hindi ka naman matutuwang may mamamatay pero ma-assure ka, mararamdaman mo sa puso mo na, okay lang. Drama lang pala ito eh. Ganun. Ano lang pala to? Parang may gagawin lang si Lord. Hello? Nung minsan kasi, katulad ni Mary and Martha, ganun tayo tumanggap ng pangako ng Diyos eh. Nagbigay na ng word si Lord, pero ang nakikita pa rin natin yung circumstansya. Hello? Nangyayari ba yun sa inyo na may word sa inyo si Lord, pero yung nangyayari ibang-iba? Tama ba? Sabi ng Lord, sige, i-establish ko yung future mo. Pero yung nangyayari, parang nagkakabutil-butil. Yung present mo. Andiyan ba kayo? Kaya minsan, katulad ni Mary and Martha, imbis na basta lang tayo matuwa sa promise ng Lord, minsan, yung mismong promise, alam natin, tinanggap natin, okay, Lord, sinulat mo pa sa devotional mo, ito sabi ni Lord sa akin, no? Kaya lang, parang hindi naman ganun. Hello? Nakarelate ba? Okay, so ganun. So sila sinabihan ni Lord na hindi sa kamatayan mapupunta yan. No? Now, yet, so Jesus loved Martha. Oh, dineclare na. Lahat sila talaga mahal ni Jesus. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Dito dineclare, kahit daw close sila, hindi siya agad pumunta. Di ba parang hindi natin maintindihan yon? Tama? Na, di ba minsan, ikaw lang parang pag birthday mo, hindi umatin yung kaibigan mo, parang nagtatampo ka na. Akala ko na magkaibigan tayo, tapos, pambira pre, birthday ko. Kaya nga ako, pag hindi ko kayo nag-greet, I have 2 more days. Para mag-greet kayo ng belated happy birthday. No? Uy, lobat na, kailangan mabilis ako. Okay. So, nag-stay pa si Jesus, mantakin niya yun. Binanggit dito, mahal niya, pero nag-stay pa siya. Ibig sabihin, may purpose. Then, he said to his disciples, let us go back to Judea. Sabi ng disciple niya, but Rabbi, they said, a short while ago, the Jews tried to stone you, and yet you are going back there? Kanina lang, gusto tayong batuhin eh. Ngayon, alam mo, hindi naman talaga sila concerned kay Jesus. Ayun, nakuha niyo. No, alam nila, pag binato si Jesus,
sila rin sa pool, no? Di ba followers sila ni God, diretso si Lord na una, sila nasa likod. Kaya kung binato si Jesus, sila una tatanggap. Okay? Now, Jesus answered, "Are there not 12 hours of daylight?" Maga pa naman eh. "A man who walks by day will not stumble." Alam niya na hindi siya pwedeng galawin pag umaga. "For he sees by this world's light. It is when he walks by night that he stumbles, for he has no light." No? Pag madilim, dun daw tayo mapapano. Okay? After he had said this, he went on to tell them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up." Bago natin pag-usapan yon, segue lang ako ng konti. Sabi ni Jesus, no, sabi nila yung mga disciple, "Lord, alam mo naman, baka pagbabatuhin ka doon. Kanina lang, babatuhin ka nila, babalik ka pa." Sabi ni Lord, parang umaga pa naman eh. Pero segue lang na tayong konti. Sabi ni Lord, pag umaga, hindi ka mag-i-stumble. Bakit? May ilaw eh. If you walk in the light, you will not easily stumble. Hello? Tumatama ba sa iba yan? No, kahit out of context, tanggapin nyo kung dumadaan kayo ron. Pag dumadaan ka sa madilim, doon ka bumabagsak. Amen? Okay lang ba? Pasegue ng konti. Ayan. Maganda naman eh, no? So, ganun. It's a natural thing. Kahit subukan mo, patayin mo lahat ng ilaw, pitch black, maglakad ka dito, hindi ka lalampas dito ng walang bukol nang hindi ka natutumba. Ganun din sa atin. Pag tayo lumalakad sa kadiliman, sure ball. Kababagsak mo. May isa pang struggle eh, yung kalagitnaan ng tindig ng araw, bumabagsak ka. Ibang usapan yan. Totoo. Hello? Hello? Diyan ba kayo? Okay. Let those who have ears, let them hear. Sabi ni Jesus, "Lazarus has fallen asleep and I will wake him up." Ano ibig sabihin ni Jesus? Ano ibig sabihin niya kaya? Ha? Namatay na. No, pero anong pagkakuha ng disciple niya? Basahin natin. His disciples replied, "Lord, if he sleeps, he will get better." Minsan ganyan tayo makipag-usap sa Panginoon eh. Ayaw nyo kasi nung minsan yung pahapyaw lang, gusto nyo rekta. Kaya sabi ni Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, "Lazarus is dead." Hello? Di ba minsan tayo, ganun din tayo kay Lord? Ang ganda-ganda na dinadaan ka ni Lord sa promise, di ba? You are an overcomer, di ba? Di ba? You are, parang those who are born of God will overcome the world, di ba? Devotion mo, pinasa mo pa sa mga barako, di ba? Tol, ito yung devotion ko, the Lord is promised. Pero, ba't wala nangyayari sa buhay, ganun pa rin? Maya, tiniretso na ni Lord, "Oy, magbago ka na!" Paano ganun? Sabi niya, "Lazarus has fallen asleep. And I will wake him up." Sabi nila, "Lord, maganda yan. Nakapagpahinga siya ay gagaling." Yeah? Ang layo eh. Tanungin mo ngayon sa katabi mo, sabi mo, "Anong channel ka?" No? Parehas, nagkakaabot ba kayo ni Lord? Kasi alam nyo ako ngayon, meron kaming itong cell ko, may cell group din po si Pastor, yung mga boys. No? Magte-text yan sa akin, meron kaming 40 days na magte-text sila sa akin lahat ng devotion nila. Kaya pag one of these days, gawin yan sa iyo ng leader nyo, huwag kayong magtaka. Sa akin ang galing yun. No? Pagkita mo minsan, hindi to ngayon, past experience ko to, so huwag nyo na silang hanapin. Okay? May mga tao, ang gaganda ng devotion, papakita pa sa akin, pero pag yung buhay niya, hindi tumutugma. Sabi ko, "Lord, ba't ganun? Ang ganda ng ang ganda ng reflection. May kulay-kulay pa. Tapos may mga bilog-bilog pa yung dulo ng ano. Pero yung buhay, hindi nagre-reflect yung reflection niya sa buhay niya." Sabi ko, "Lord, ba't ganun? Anong problema ng taong ito?" Yung pala, may mga ganun pala, na minsan may binibigay si Lord na word, hindi natin nasi-signal. Hello? Hindi natin nakukuha ng tama. May mga ganun pala, parang sila. Asahan mo, pag ganun na, diretsahan na si Lord sa'yo. Hindi niya napapaligoy-ligoy. Magtataka ka parang, grabe talaga yung mercy ni God. Talagang nakalagay sa Bible talaga yung kalagayan ko. Talagang, akalain mo wala pang Yossi nun, nalagay na dyan yung may Yossi na.
tindi mo, Lord. Talagang minsan gaganunin ka na ng Panginoon eh. No? Nasayang yung ano eh. Very artistic yung pagkakaano ni Jesus eh. Nasira eh. Sige na nga, namatay. Then Thomas, ayun pala, verse 15, sabi, and for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. Mantakin niyo yun. For your, para kanino daw? So, para kanino pala itong pagpapakitang gilas ng glory ni Lord? Para sa mga disciples. May mga bagay pala na ginagawa ang Panginoon para sa atin, para tayo'y mas lubos na makakilala, manampalataya sa Kanya. Nakakatulong ba sa inyo pag may nakikita kayong pagkilos ng Diyos? Yes. Now, sabi niya, and for your sake, I am glad I was not there so that you may believe. Mga followers na to ni Lord, mga disciples na to, kasama niya na sa bawat bayan na punta niya, pero still they are growing in faith. Still they are growing sa kanilang faith walk sa Panginoong Jesus. Then Thomas, called Didymus, yung dati niyang pangalan, said to the rest of the disciples, let us also go that we may die with him. Ito yung sa kanila egoy. Nega. What's up, my nega? Negatibo eh. Yeah. Sabi ni Lord, sige, tara, punta tayo. Siguro sabi sa kanya ni Matthew, alam mo tol, napaka-nega mo talaga. Yeah. Pupunta lang tayo, gusto mo mamatay na tayo. Sabi, let's go with him so that we may die with him. Hindi ito yung nagsasabi na parang, okay lang, mamamatay tayo kasama ni Lord. Hindi yan yun. Ito yung parang, sige, punta tayo. Sige, sama tayo kay Lord hanggang mamatay tayo. Ito yung tao sa paligid mo na naglilingkod ka kay Lord, may problema, may utang, nagugutom ka. Sige, maglingkod ka dyan sa Panginoon mo. Maggutom ka, mamatay ka. Purihin ng Diyos. Ito yun, hindi ito yung parang sige, hanggang mamatay. Hindi yan. Ito talaga, nega talaga to. Di ba? Kasi nung si Jesus kayo, nagpakita na sa kanila eh. Isipin mo, gano'ng katindi itong disciple na to ha. Kaya ikaw, may pag-asa ka pa. Nagpakita na si Jesus, tumago sa pader, ching!